Good evening, Kaligit Dabarkads. Kamusta po kayo? Happy Thursday evening po sa ating lahat. Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyo pong Kaligit Dabarkads na maghahatid sa inyo ng mga latest na update tinggal po sa kaganapan sa TVJ and Digital Dabarkads. And syempre, hinggil po sa issue na kinakaharap nila patungkol po sa Itbulaga. Kaya naman, eto, simulan na nga po natin ang ating pong balitaan. So, ang mainit po nating update ngayon para sa mga nakatambay dito sa ating YouTube channel, pumapatungkol po rito sa hearing. So, ngayong araw po pala ay may panibago na naman pong hearing na kung saan ay ipipresenta nga po ng Tape Inc. Patuloy pa rin po ang pagpepresenta ng Tape Inc. para po sa kanilang mga defenders. Kasi syempre TVJ po ay nagsampa ng reklamo sa kanila. So ngayon ay ang balita po natin ay hindi lang tatlo ang kanilang defenders, ang kanilang witness or ang kanilang pong testigo. Unlike po sa TVJ na tatlo po ang kanilang testigo. So pero dyan, mula po nung mag-umpisa ang hearing na kung saan ay Tape Inc. na po or testigo na po ng Tape Inc. ang haharap sa korte. Nananatili po tikom at tahimik po sila. So nananahimik po sila, and dahil po dyan ay marami po nabubuo sa kaisipan ng mga netizen. Siyempre pati na rin po ng supporters ng dalawang panig, maaaring umiiwas sa bashers. At the same time ay po pwede na ito ang gusto. Dahil meron din naman po mga taong napaka-private ng buhay. Tapos magugulo lang dahil sila po imi-media. So, nire-respeto naman po natin yung mga ganung bagay. And wala naman pong sapilitan. Kung sabihin po ng taping kung sino ang kanilang witness, di go. Kagaya po ng mga binanggit nitong si Attorney Maggie nitong mga nakaraang araw. Yun nga lang ay naninibago ang mga tao kasi nung una ay talagang walang preno itong si Attorney Maggie sa pagsasalita, lalo na po sa sa paglatag ng kanila pong witness. Tapos biglang nanahimik na lang. Pwedeng mayroon pong conflict ang kanilang attorney dito sa tape. Hindi nagustuhan ng tape ang pagsasalita ng attorney, pagbubulgar ng kanila pong witness, ganyan, and po pwede rin nag-iingat itong si Attorney Maggie. So ngayon, ang katanungan, yung malalaking testigo ba nila na talagang meron pong personal relationship with TVJ ay isasalang na ba or naisalang na ba ngayong araw. Pero bago po natin na kumpletuhin ang talakayan at balitaan hinggil po dito ka Digital Dabarkads, narito po muna ang ilan sa mga napili po nating shoutout na ating masusugid na taga-subaybay for today's video. So, shoutout po dito kina Sir Nathan Wayne De Vera. Magandang gabi. Miss Alita Mobilia, good afternoon, Gandara SRU. God bless you and your family. Saka po kay Sir Norberto Raghina, shoutout po sa inyo. Bien Valerio, shoutout. And Sir Darwin Akinde, shoutout po sa inyo. Kung kayo pong lahat ay nanonood ngayon at nakatambay dito sa ating YouTube channel. Shoutout and magandang gabi din naman dito kay Miss Fallen Angel, syempre para po sa mga masusugid natin taga-subaybay. Nathan Wayne De Vera, Willibet Dioso, Rodolfo Bautista, and Enrico Mendoza. Ayan, maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta dito sa ating munting YouTube channel. Basta may kinalaman sa TVJ and Digital Dabarkads, sagot na po natin ang mga balitang yan. Kaya sa mga hindi pa nakaka-subscribe, maaari yung pindutin na subscribe button and notification bell para maging updated din kayo sa mga reaction videos po natin araw-araw. So, paki-click na lang po ng notification bell. And samantala ay naman dito kay
Pining Grosal, shoutout sa inyo. Kung ako sa Tape Bulaga, hindi na ako gagawa ng mga segments ng kamukha ng Sugod Bahay. OG. Sa G, ano yun? OG sa Gedli ba yun? Sa studio na lang sila kasi madami ding inaasikaso cruise bago sumugod para hindi magulo. Kaya maaga sila Jose kung pumunta sa lugar. So parang ano nga no, 'di ba? Ang EAT naman po alas 12, 11:30 nag-start, pero parang ang pasok din po nila 8 to 5. Kasi nag-aasikaso na po sila alas 8 pa lamang or minsan mas maaga pa na kung saan ay kinakailangan syempre maayos po sa barangay yung dapat ayusin at plansyahin, tinatrabaho po talaga nila yan. Kaya naman salute sa TVJ and Legendary Cards. Namimiss din tuloy ng mga barangay ang original na Itbulaga kasi talagang original ay nasa kaayusan. So hindi po nagkakaroon ng problema. Samantala, hinggil nga po sa hearing, ayan, sabi dito ni Tony Santos, kahit na may desisyon na ang korte, hindi pa rin final iyan. Dahil either of them can go to Court of Appeals, then if either parties does not agree with the CA's decision, i-elevate na iyan sa SC. At ang desisyon ng Supreme Court ay final na. So more or less aabutin pa yan ng next year. Baka nga expired na ang contract ng tape sa GMA7, wala pa ring desisyon ang court. So yun lang. Talagang matagal po kapag kayong final case na po ang pag-uusapan dito. So ito lang naman pong hearing na ito sa Marikina Trial Court ay hinggil pala ang naman po ito sa sa writ of preliminary injunction sa titulo pong Itbulaga ng Tape Inc. na pansamantala na ipapahinto ang paggamit po ng titulong Itbulaga para sa gayon ay wala pong nabibilog, napapaniwala na ang tunay na Itbulaga ay walang iba kundi ang Tape Inc. dahil sila ang gumagamit nito sa ngayon. And para nga naman patas, wala po sa kanilang dalawa ang gagamit muna ng Itbulaga hanggat hindi pa po natatapos ang main case or nagiging maliwanag kung sino sa kanilang dalawa ang tunay na dapat gumamit at nagmamay-ari ng titulong ito. Sabi naman dito, no, pinapatagal lang nila yan kasi alam nila natalo sila. Bakit hindi na yung mga big time ang isa lang nila? Yun ngang TVJ, 3 lang. Joey, Tito, and Jenny. 3 lang sila. Bakit sila ang dami-dami? Sabi pa dito ni Domingo Torrigoza, ganyan ba katagal magdesisyon ng IPO? Baka naghintay lang ng supalpal sa mukha ng pera bago magdesisyon. So, ayun nga. Yun sa IPO talagang yun isa pong question mark sa atin lahat. Gaano nga ba talaga katagal ang paghihintay para po sa aplikasyon ni Joey De Leon? Hinggil naman po sa testigo ng Tape Inc. Ayun nga, 3 lang po sa TVJ pero yung kanila napakarami. So dapat ang ilabas na lamang nila ay yung malalaki nga raw po nila na na testigo like Chowa Fagar and Vincent Bunsho. So sabi naman dito ni Nowelski, I don't think so. Miss Malu Chowa Fagar will testify against TVJ. Tinanggal na rin yata siya ng Tape Inc. Kung sakali man, then no problem naman yan sa TVJ. And dahil sobrang nananahimik nga po ngayon, hindi po natin alam kung kasama pa rin ba si Miss Malu Chowa Fagar sa magte-testify kasi sabi nga po sa lumabas na article, kung hindi ako nagkakamali sa Abante News po at tayo na kung saan ay PEP PH din, PEP PH opo,
na kung saan ay fake news nga raw na magte-testify against TVJ si Miss Malu Choa Paghar. Pero ang question mark, bakit kinakailangan pa na humana po nila Jose Manalo ng panibagong manager kung hindi pa nagkaroon yung lamat ang kanila pong relationship. So yun nga, ang dami pong question mark dahil ayaw magbigay ng tape ink ng impormasyon hinggil po sa kanilang witnesses din na wala naman pong masama dahil rights naman po nila yan. Yun nga pong mga media like TV5, GMA7, hindi na rin po nag-update tuwing hearing po. Kaya parang ano na siya ngayon, parang matahimik na hearing na lamang siya ngayon. For some reason na hindi natin alam guys, dahil maybe taktika po nila ito para hindi rin magulo ang kaso. Pero yun nga, kung sakasakali man na mayroon po silang malalaking pangalan na testigo na talagang mapapa-shock or shook dito sa TVJ at pati po sa atin ng mga collegiate Americans, good luck and prayers po talaga ang atin pong ibinibigay sa TVJ. Although tayo po ay may tiwala sa mga witnesses ng TVJ. Ang importante naman ay yung main case po ang kanilang maipanalo for me. Para hindi na po makaungol every time na sasabihin po natin na ang Itbulaga po is TVJ dahil korte na ang nagsabi. So yun lang, sana po para naman masampal po ng katotohanan ang tape ink. Kayo po ba, Collegiate Americans, anong inyong masisay hinggil dito? Pa-comment na lamang po sa baba.